Sa bayan ng Santa Lucia, kilala ang pamilyang Almario bilang pinakamalaking may-ari ng lupang sakahan sa buong timog ng probinsya. Malawak ang palayan, umaabot hanggang sa paanan ng kabundukan ng Napindan, at sa tuwing panahon ng anihan ay puno ng mga tao ang bukirin. May nagbabantaan ng tubig, may nagtatali ng palay, at may nagmamando ng traktora. Ngunit sa lahat ng taong naroon, may isang hindi halos pinapansin. Si Luis, isang tahimik ngunit matibay na binata na laging may dalang itak at sako ng binhi. Siya ay pawisan, sunog sa araw, at tila ba ang buong buhay niya ay umiikot sa pagtatanim. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Habang ang karamihan ay tulog pa, naririnig na ang tunog ng araro at kalansing ng palay sa kanyang mga kamay. Marami ang nagtataka kung bakit sa kabila ng kanyang matalas na pag-iisip at marangal na kilos, ay pinili niyang maging isang hamak na magsasaka. Isang hapon, dumating sa palayan ang grupo ng kabataang anak ng negosyante at opisyal ng bayan. Suot ang mamahaling damit at sapatos na halatang hindi sanay sa putikan. Kasama roon sina Darren at Theo, kilala sa pagiging mayabang at mahilig mang insulto. "Uy, si Luis!" sigaw ni Darren habang nakataas ang kilay at nakangisi. "Akala ko mag-aaral ka sa Maynila. Ba't bumalik ka sa putikan?" Nagtawanan ng grupo. "Siguro wala nang pambayad ng tuition, kaya balik turok ng binhi," sabat ni Theo. Napayoko si Luis, hindi dahil nahihiya, kundi dahil pinili niyang hindi sumagot. May mas malalim siyang dahilan, isang lihim na hindi nila alam. "Tignan niyo ang mga kamay niyo, parang kami ng trabahador na tatay-tatayan sa buhay." Dagdag ni Darren. Sa di kalayuan, nakatanaw lamang si Mira, anak ng kapitanan ng barangay San Isidro at matagal ng kaibigan ni Luis. Kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Ngunit hindi siya nakialam, sapagkat alam niyang ayaw ni Luis ng gulo. Tumingin si Mira kay Luis at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanya, puno ng awa. Ang kay Luis, puno ng pangunawa. Sa halip na lumaban, pinulot lamang ni Luis ang nahulog na sako ng binhi at nagpatuloy sa pagtatanim. Hindi alam ng mga tumatawa, si Luis ay hindi ordinaryong magsasaka. Siya ang nag-iisang anak ni Don Renato Almario, ang tunay na may-ari ng buong lupain ng Santa Lucia. Ngunit bakit niya itinatago ang kanyang katauhan? Bakit niya hinahayaan ng pangmamaliit? Dahil may misyon siyang dapat tuparin. Isang gabi, ilang buwan nang nakalipas, sinabi ng kanyang ama, "Anak, hindi ko madadala sa hukay ang lahat ng pag-aaring ito. Hindi ko gusto ang hahawak sa lupaing ito ay ang taong nagbabalat kayo lang kapag kaharap tayo. Gusto kong makita mo kung sino ang totoo, kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa paghawak ng ating sakahan at ng ating mga tao." At doon nagsimula ang lahat. Iniwan niya ang marangyang buhay sa mansyon ng Almario, nagsuot ng lumang damit at nagpakilala bilang bagong trabahador sa sariling lupa. Habang pinagtatawanan siya ngayon, pinagmamasdan niya ang bawat isa. Sino ang tamad, sino ang tusok, sino ang tapat, at sino ang may malasakit kahit walang nakatingin. Sa katahimikan ng hapon, habang nalubog ang araw sa dulo ng palayan, may malamig na simoy na dumaan, tila may ibinulong sa hangin. Darating ang araw, malalaman nila kung sino ka talaga. Ngunit bago yun mangyari, marami pang pagsubok ang darating, at ang unang pagsubok, papalapit na. Sumapit ang Sabado, at tulad ng nakagawian, maaga pa lamang ay nagsipuntahan na ang mga manggagawa sa palayan ng Santa Lucia. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit may kakaibang bigat sa paligid. Parang may inaabangan ng bawat araw. Si Luis ay abala sa pag-aayos ng linya ng patubig sa dulong bahagi ng taniman. Nakataas ang pantalon hanggang tuhod, putikan ng binti, ngunit masigla ang kanyang kilos. Hindi alintana ang pagod at lalo pang hindi mahalaga sa kanya ang tuya ng mga taong nakapaligid. Mula sa malayo'y narinig niya ang mahinang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan. Pagtingin niya, nakita niya si Mira na naglalakad papunta sa kanya. May dalang tubig at pagkain. "Luis, kumain ka muna. Maghapon ka na nagtatrabaho. Baka himatayin ka niyan," wika ni Mira na halatang nag-aalala. Ngumiti si Luis, marahang tinanggap ang pagkain. "Salamat, Mira. Mamaya na siguro ako magpapahinga. Hindi pa tapos ang linya ng tubig." "Kahit papano, magpahinga ka.
Hindi ka naman makina. Sagot nito sabay upo sa gilid ng pilapil. Saglit silang natahimik. Tanging lagaslas ng tubig at huni ng mga ibon ang maririnig. Sa katahimikan nila, naroon ang hindi maipaliwanag na pagkakaintindihan. Isang tahimik na pag-aalala na ayaw nilang payabungin. Ngunit biglang naputo lang sandali. May narinig silang malalakas na yapak papalapit, kasabay ng maingay na tawa. Papalapit ang grupo ni Darren at Theo, kasama ang 3 pa nilang barkada. "Uy, ito palang prinsipe ng putikan," sigaw ni Darren. "Akala ko nagtatago ka na sa likod ni Mira." Tumawa ang grupo, malakas at walang pakundangan. "O ano, Luis? Kahit taga-tubo ka lang ng palay, may lakas ka pang magpasikat sa harap ng babae? Baka naman akala mo magkakagusto sa'yo si Mira," dagdag ni Theo, sabay tulak sa balikat ni Luis. Napatayo si Luis, mahinahon. Hindi niya sila tinitigan ng masama, ngunit may tibay sa kanyang mata. "Wala akong sinasaktan. Wala kayong kailangan. Hayaan niyo kaming magtrabaho." Mahinahong tugon niya. Ngunit lalo lamang silang nainggit sa kanyang katahimikan. Biglang hinila ni Darren si Mira sa braso. "Kung ayaw mo magpakalalaki, kami nang bahala kay Mira." Hindi niya natapos ang salita. Sa isang iglap, bumigwa si Luis at mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Darren. Pinigilan ang panghahablot nito. Napatigil ang lahat. Nagulat sa bilis ng pangyayari. "Bitawan mo siya!" Malamig ngunit mariin na sabi ni Luis. Napasigaw si Mira. "Darren, tama na!" Ngunit ayaw papigil na lalaki. Tinulak niya si Luis ng malakas, halos matumba ito. "O ano, hamak na magsasaka ka lang. Magpapalakas-lakasan ka?" sigaw ni Theo. Sabay saklang sa likod ni Luis. Ngunit hindi umatras si Luis. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakasaklang ni Theo. At bago pa man makapaghanda ang grupo, isang mabilis na suntok ang tumama sa panga ni Darren. Nagbagsakan ang mga tao. Nagulat, walang nakapaghanda. Nalaglag si Darren sa putikan at ang buong palayan ay tila tumigil sa oras. Nagpulong ang lahat ng manggagawa. Manghang na patingin sa binatang palaging tahimik at mapagpakumbaba. Hindi nila akalaing may lakas, tapang at bilis itong taglay. "Luis, tama na. Pakiusap ni Mira." Nanginginig. Huminga ng malalim si Luis. "Hindi ako naghahanap ng away. Pero kung hahawakan mo ulit si Mira, hindi ako magdadalawang isip." Tumayo si Darren. Galit na galit. Ngunit hindi na lumapit. Hindi dahil sa takot sa suntok, kundi dahil nakita niya ang titig ni Luis. Titig ng taong hindi umaatras kapag may inaapakan. "Hindi tayo tapos," sigaw ni Darren habang umaatras, bitbit ng kanyang grupo. Nang sila'y tuluyang lumayo, bumagsak ang bigat sa dibdib ni Luis. Nang hina ang tuhod niya, parang doon lamang bumalik ang lakas ng loob na itinulak ng adrenaline. "Pasensya ka na, Mira," mahina niyang sabi. "Ayokong magkaroon ng gulo." Ngumiti si Mira, ngunit may luha sa kanyang mata. "Di mo kailangang humingi ng tawad. May ginawa ka dahil tama ang pinaglalaban mo at hindi ka nagsisinungaling sa ginawa mo." Ngunit sa gilid ng kanilang katahimikan, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Si Mang Arturo, ang pinakamatagal na katiwala sa palayan. Matagal na niyang pinagmasdan ng lahat at ngayon ay may naisip siyang malalim. Sa kanyang isip, iisa ang tanong. Sino ba talaga ang binatang ito? Makalipas ang 2 araw mula sa gulo sa palayan, muling bumalik sa normal ang gawain sa Santa Lucia. Tahimik ang marami, waring nag-iingat sa bawat salita. Ang kwento tungkol sa pagkakatumba ni Darren sa putikan ay kumalat na sa buong baryo. At maging sa mga kainan at palengke ay hindi na nawawala ang pag-uusap. May humahanga kay Luis, ngunit may ilan ding nagagalit, lalo na ang mga kampi kay Darren. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Luis sa trabaho. Walang bakas ng pagmamataas, walang pagyayabang, at waring walang nangyari. Sa halip, mas lalo pa siyang nagpakumbaba. Tanging layunin niya lang ay matapos ang araw ng marangal at walang gulo. Ngunit isang umaga, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, biglang nagkagulo sa paligid ng bodega ng palay. May mga sigaw, may mga nagtatakbuhan. "Ninakaw ang ilang sako ng bigas!" Malakas na bulalaw ni Rodel, ang tagamantay ng bodega, habang nagmamadaling lumabas. Agad nagtipo ng mga manggagawa at ilang sandali pa ay dumating si Kapitan Soriano, ama ni Mira, kasama ang 2 pang tanod. "Kailan nawala? Sino ang huling tao rito kagabi?" sigaw ng kapitan habang inaalam ang nangyari.
Ako ang huling naglakap. Sinigurado ko pong nakapinid ang pinto. Sagot ni Mang Rodel. Nanginginig ang boses at pawis na pawis sa kaba. Bale, 12 sako ang nawawala. Dagdag niya. Hindi ko alam paano nila nailabas. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Hanggang may isang tinig na nanggaling sa likod. Ako ang nakakita kagabi, sabi ni Theo, na biglang sumulpot at may ngising mapanlinlang. Nagtinginan ng lahat. May tao akong nakita sa may bodega. Pagpapatuloy niya. Bitbit ang sako ng bigas. Madilim pero sigurado ako sa nakita ko. Huminto siya saglit at dahan-dahang itinutok ang daliri kay Luis. Si Luis ang nakita ko. Mabilis ang bulungan, maraming nagulat, at ang ilan ay agad naniwala. Ang iba naman ay nagdadalawang isip. Napakunot ang noo ni Kapitan Soriano. Luis, totoo ba yan? Tumingin si Luis ng diretso sa kapitan. Walang bakas ng takot ngunit may matinding bigat sa dibdib. Hindi po ako ang kumuha. Wala po akong rason para magnakaw. Simple niyang tugon. Ngunit mabilis na sumabat si Darren. Kasunod na dumating at halatang pinatawag. Ano pang aasahan niyo sa tulad niya? Hindi nga natin kilala kung saan ang galing. Wala siyang pamilya rito. Baka matagal na niyang plano to. Umingay ang grupo niya. May sumuporta. May naniwala agad. At may nasisilaw sa pangalan ng kanyang amang konsihal. Kap, nakita namin sila kagabi ni Mira. Baka sakaling... Huwag mo akong idamay sa kasinungalingan mo, Darren. Malakas na sagot ni Mira, na ngayon ay mabilis na lumapit kay Luis. Namumula ang kanyang mga mata sa galit at kaba. Nasa baba kami ni Luis kagabi, may inaayos sa patubig. Hindi siya umalis doon hanggang matapos kami at madaling araw na kami natapos. Natahimik ang ilan, ngunit hindi si Darren. Talaga? Sinong maniniwala sa'yo? Kaibigan mo siya. Humigpit ang kamao ni Luis, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi dahil sa natakot, kundi dahil alam niyang anumang galaw niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Lumapit si Mang Arturo, mabigat ang hakbang at pumagitna sa lahat. Ako man ay kasama ni na Luis at Mira kagabi. Tinulungan ko silang tapusin ang patubig. Hindi aalis si Luis kung hindi tapos ang trabaho niya. Unti-unting nagbago ang bulungan. May nagtanong, may nagduda kay Theo, ngunit mas malakas ang tinig ni Darren. Kap, sapat na yon. May testigo ako at ang nawawala ay hindi basta isang sako. 12. Huminga ng malalim si Kapitan Soriano. Kita sa kanya mukha ang pagdadalawang isip. Luis, kailangan kang sumama sa barangay hall. Hindi kita hinuhusgahan, pero kailangan nating imbestigahan ito ng maayos. Tumango si Luis, mahina ngunit matatag. Opo, Kap. Wala po akong nililihim. Susunod po ako. Ngunit bago pa sila makalakad, lumapit si Mira at hinawakan ang braso ni Luis. Hindi ako papayag na gawin ka nilang masama. Lalabas ang katotohanan. Pangako yan. Tumingin si Luis sa kanya. May kirot sa dibdib ngunit may lakas sa mata. Hindi ako natatakot sa katotohanan. Natatakot ako sa kasinungalingan na pinapaniwalaan ng madla. At sa pag-alis nila, tumingin si Mang Arturo kay Darren at Theo. May malamig na titig. Ang kasinungalingan, kahit ilang beses mo ulitin, katotohanan pa rin ang hahabol sa dulo. Tandaan nyo yan. Sa palayan, walang kumikilos, wala ni isang ingay. Tila pati ang hangin ay natigilan. At sa di kalayuan, may isang lalaking nakasandal sa itim na SUV. Nagmamasid, ang mata ay matalim, ang mukha ay hindi mabasa. Si Don Renato Almario. Tahimik niyang sinabi sa sarili. Ngayon ko mas makikilala kung sino ang tunay sa mga pinagkakatiwalaan ko. At ang lalong masakit na kabanata, malapit nang magsimula. Makalipas ang 1 linggo mula sa pangyayari sa bodega, halos bawat tao sa Santa Lucia ay may naririnig tungkol sa bintang kay Luis. Hindi maalis ang pangamba sa paligid at kahit sino'y nag-aalangan sa bawat kilos ni Luis. Ngunit sa kabila nito, tahimik siyang nagpatuloy sa pagtatrabaho. Walang reklamo at palaging may ngiti para sa mga tunay na nagmamalasakit. Isang araw, tinawag ni Don Renato Almario ang isang pulong sa sentro ng barangay. Dito magsasama-sama ang buong komunidad, kasama si Kapitan Soriano, Mang Arturo, mga manggagawa, pati sina Darren at Theo. Alam ni Don Renato na panahon na upang ilantad ang katotohanan. Tahimik ang paligid nang pumasok si Luis. May kaunting pagdadalawang isip ang iba, ngunit naramdam ang respeto sa bawat hakbang niya. Tumayo siya sa gitna, tinitigan ang mga mata ng bawat isa.
Alam ko ang tungkol sa bintang laban sa akin, wika ni Luis, malinaw at matatag. Ngunit hahayaan ko ang katotohanan na magsalita para sa akin. Nagtinginan sina Darren at Theo, halatang nag-aalala. Habang ang iba ay nag-uusap sa bulungan, huminga si Don Renato at pinukaw ang lahat. Bago tayo magbigay ng hatol, ipapakita natin ang ebidensya. Mang Arturo, maaari mo bang sabihin ang nakita mo kagabi? Tumayo si Mang Arturo, mahinahon ngunit mariin. Kasama ko si Luis at si Mira kagabi sa patubig. Wala siyang iniwan sa trabaho hanggang maayos ang lahat. Hindi siya umalis sa lugar niya, kaya imposible siya ang kumuha ng mga sako ng bigas. Bago pa man matapos ang salita ni Mang Arturo, biglang bumangon si Kapitan Soriano. May bago kaming natuklasan. Ang CCTV footage sa paligid ng bodega ay malinaw na nare-record ng lahat. Tingnan natin. Ipinakita ang video sa isang maliit na projector. Lumapit sa frame ang mga sako ng bigas at makikita ang isang maitim na anino na palihim na nagbubuhat at nagdadala ng mga sako. Hindi si Luis, kundi si Darren mismo, kasama ang dalawa pang kasamahan. Napatingin ang lahat sa screen. Ang mga mata ni Darren ay lumaki sa takot at walang masabi. Hindi siya makatingin sa mga tao. Sa halip ay tumakbo palabas ng pulong. Tahimik ang lahat sandali at pagkatapos ay nag-iyak ang ilan sa galit at pagkadismaya. Si Luis, bagaman may kirot sa nangyari, ay hindi nagpakita ng galit. Humarap siya sa buong barangay. Hindi ko pinipilit na paniwalaan ako ng lahat, wika niya. Ngunit sa huli, lumalabas ang katotohanan. Ang mga nagtataglay ng kasinungalingan ay haharap sa hustisya. Ang tapat at matuwid ay mananatili sa liwanag. Napaluha si Mira at dahan-dahang nilapitan si Luis. Ipinakita mo sa lahat na kahit gaano kahamak, kaya mong maging matatag at totoo. Nakita rin ng komunidad ang tapang ni Luis at ang kanyang pagkatao. Ang dating hamak na magsasaka, ang binatang pinagtawanan, ay ngayon hinangaan at iginagalang. Si Don Renato, tahimik ngunit masayang nakatingin, lumapit at pinatnubayan ang lahat. Ngayon, alam natin kung sino ang tunay na karapat-dapat sa tiwala. Luis, ikaw ang mamumuno sa sakahan at magpapatuloy ang pamana ng almaryo sa tamang paraan. Sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan sa palayan. Ang mga manggagawa ay muling nagtulungan, mas matatag ang samahan, at mas buo ang tiwala sa isa't isa. Sa huli, nakatayo si Luis sa gitna ng bukirin, pinagmamasdan ng taniman, tahimik at may ngiti. Alam niya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang katotohanan at integridad ang tunay na puhunan sa buhay. At ang Santa Lucia sa huli ay hindi lamang nakakita ng hamak na magsasaka, kundi ng isang binatang may tapang, karunungan at puso para sa kanyang komunidad. Ang kwento ni Luis ay magiging inspirasyon sa lahat ng susunod na henerasyon.